Basta sa akin lang ngayon, magiging mabuti lang siya at magiging okay ang kanyang naging future, trabaho. Dahil nasa malayo siya, focus sa trabaho, focus sa trabaho, umiwas mo na sa mga tukso. Dahil alam niyo mga kaibigan, nung New Year mga kaibigan, dito lang tayo sa apartment, no? Supposed to be, pinapapunta ako ng mga katota ko, Pisen. Alabang dito sa Mandarin, pero gusto kong mananatili dito sa apartment mga kaibigan. Gawa ng gusto kong magiging panatag yung ano ko to, hindi panatag yung loob ko, even though nakakalungkot, pero kailangan mo nating tanggapin. Una ko nga mga kaibigan, yung mga anak ko, hindi man lang ako binati. Merry Christmas, kamusta ka na? Pero okay lang yun. At least hindi sila na zero na padala ko every week. Oo, may pagkukulang din naman ako sa kanila, pero bilang isang tatay o isang ama, hindi ko tinatalikuran yung tao na responsibilidad sa kanila mga kaibigan. Pasalamat pa nga ako rito kay kay Annalisa, ex-girlfriend ko, hindi sa anak. Nung nagano ako, nung nag-upload ako ng isa kong live last week, January 25, hindi, December 25, sorry, December 25 nung in-upload ko yung live ko. So kahit ano pa siya kabisi ron sa yun sa trabaho niya sa Qatar, so nagawa niya pa rin i-greet ako ng best last. So thank you so much. Talagang buhay natin, pero kailan lalo pero bakit ganito yung ugali ng mga Pilipino. Ay kanina bago ko lang makita sa Facebook, isang OFW sa Qatar na pinupinto niya dahil nung Christmas ni isa walang bumati sa kanya yung andyan sa Qatar, isa sa mga kapamilya niya hindi binati. Ang sabi kasi nung pamilya sa Pinas, humihingi ng pampayos ng mga sasakyan o ano pa yung mga chichibroche, ng tingin lang yan. Pero alam niyo kung bakit anong sinabi ng isang OFW na nasa Qatar ngayon. Humingi siya ng pasensya dahil wala siyang maibigay na pangregalo at pang-abinaldo sa mga kapamilya, gawa ng medyo hindi ko po alam kung anong reason. Basta ako lang, pinanood ko lang siya. Ayoko nang sabihin yung mga ibang bagay pa na hindi naman tayo interesado sa buhay ng ibang mga kaibigan. Basta sinabi niya lang kasi na as in
wala na siyang, medyo wala na siyang halaga sa mga pamilya niyo. Kasi nung pag-chat na ng ganun, na wala muna akong ipadala pang abilalo sa inyo, pero nila-like lang daw siya sa sa Messenger. So yun, so yun din isa sa mga kahintulad na pinakamasakit na reality dito sa buhay, ito sa mga sa buhay natin mga kaibigan. Yun yung pinakamasakit, no? Alam mo kung bakit mga kaibigan? Sa halip sana na yung kapamilya na nasa Pinas, damayan sana yung kapamilya nila na nasa malayong lugar, kasi alam niyo kung bakit napakahirap yung trabaho sa bansa mga kaibigan. Pangalawa, wala silang oras na makipag mga din. Basta ang alam nila magtrabaho lang sila dyan, magtrabaho. Ito kasi ngayon mga kaibigan yung pinaka-realidad, no? Magaling lang yung mga kapamilya pag sa oras ng sila humihingi ng financial. Isa sa mga pinaka kailangan talaga ayun, financial talaga. Porket nasa ibang bansa yung nila, pamilya nila, pag umasa sila parang parang ganun lang mga kaibigan. So iwasan natin yan. Hindi natin alam yung takbo ng trabaho nila roon. Basta napakahirap yung trabaho ng OFW, DH man o anumang nasa ngayon ng pinagtututihan nila ng mga kaibigan. At ako isang relate din ako dyan dahil alam niyo kung bakit mga kaibigan. Yung girlfriend ko ngayon, ex-girlfriend ko dyan sa Qatar, nung kang humingi ako sa kanya ng kahit piso sa kanya, although meron kaming conversation last 2 months, pero siya yung sa akin nag-offer na bayaran niya ako pag nakakapera na siya. Pero alam niyo bakit mga kaibigan, kung bakit ko nasasabi rin na sige bayaran mo na lang ako sa lahat ng mga ginastos ko, pero yun ay pangungulit ko lang yung mga kaibigan. At hindi ko intensyon na humingi ng kahit kalaki o kaliit yung salapi. Tapos araw-araw nakikita ko sa mga kaibigan sa social media, halos araw-araw nakikita ko na pag nakuha na ng mga ibang lahi yung loob ng OFW, iniiwan niloloko. Minsan may nakita pa ako, bago sila mag-hotel, pumasok sila sa isang mamahaling restaurant. Alam mo kung bakit? Pinay yung pinabayad muna. At ang sinabi nung itik ibang lahi, doon na lang siya bayaran pag halimbawa na naka-check-in na sila sa sa hotel. Ang nangyayari ngayon, nung naka-check-in na sila, nakatulog na yung babae, ninakawan pa. Masakit isipin mga kaibigan, no, na gano'n yung mga nangyayari sa mga OFW. Minsan mga kaibigan, tatapatin ko na ako kayo na minsan nainis rin ako sa mga ibang OFW na nakikita ko dyan na nakipaglandian sa ibang mga lahi. Hindi naman tayo perfecto mga kaibigan, pero sad reality mga kaibigan. Una-una, sa halip na pangalagaan nila yung relationship nila dun sa Pinas, ano ginawa nila? Nakipagrelasyon sa ibang lahi. Wala akong pinapatatamaan dito mga kaibigan, no? Real talk lang tayo mga kaibigan, wala akong pinatatamaan dito, no? Nakipagrelasyon sila mga ibang lahi. Sabi nila single sila, patay ng asawa nila, hiwalay na sila for a long years.
Pero ang totoo niya mga kaibigan, kawawa yung asawa na sa Pinas na nag-aantay ng kanyang response, chatting, this call. Mga kaibigan, bakit ayaw natin makontento? Bakit ayaw tayo makontento sa relasyon na binuo natin? Although mga kaibigan, hindi naman po ako perfecto, no? Dumaan din sa process na nag-cheat din ako sa legal ko. In the 6 years ago, nagkahiwalay kami. At yung babae rin na siyang sineryoso ko, pinilit din na pamilya na kapaghiwalay din sa akin. So ngayon mga kaibigan, no? Hindi na natin papaligoy-ligoy pa yung usapan natin mga kaibigan. Total, nandito na tayo at ito ay realidad, no? Nangyari na ito mga kaibigan. So bumalik siya ng Manila at yun, engaged na siya. So wala naman na sa akin yung mga kaibigan. Bumalik siya ng probinsya, inayos yung review sa pagka-teachers, pumasa, let paso. Pag bumalik ng Manila, kinuha yung ibang gamit, sinamahan ko pa siya, pinatay sa airport na walang sama ng loob. Ito pa ito mga kaibigan, ito tinulungan ko sa Qatar. Ito yung bumati nga sa akin no Merry Christmas noong December 25. So thank you so much, no. Hindi lang kita talaga nireplyan gawang ayaw ko na meron ng gusto ko na ng no contact. Hindi ko na sinabi na ayaw ko na makipagbalikan ng mga kaibigan. Gusto ko lang talaga na manahimik na ngayon. At gusto ko rin move forward na lang ako muna ngayon, no? Dahil meron pa akong mga inasikaso ng mga mamahalagang kumbaga document ko, no? Travel. So patatapusin ko lang itong project ko rito. So mga kaibigan, siguro maraming nakaka-relate dito sa mga usaping breakup, no? Pero mo mga kaibigan, OFW nasa malayong lugar, mahirap yung trabaho. Ito pamilya Pilipinas, nagre-request lang. Buti pa nga kung malala nila yung mga OFW na nagkakalabang, nagkakayod ng sobrang hirap ng trabaho sa ibang bansa mga kaibigan. Walang pinaka easy na trabaho sa ibang bansa. Pag tinawag na trabaho sa ibang bansa, 100% yan. Oras, seconds, minuto na pakalaga. Dahil sa ibang bansa, oras sa binabayaran mo. Buti nga lang tayo rito eh. Nagre-request lang tayo ng pabili ng motor, pabili kong ano. Pero pag nire-replyan tayo ng kapamilya natin sa ibang bansa, king inang yan.
Like lang. Nakaganon lang, naka-like. Dahil walang pinadala. Yun yung real talk mga kaibigan. Kasi matuto tayo, no? Matuto tayo makontento. At hayaan ho natin yung mga kapamilya ninyo na sa ibang bansa na magkusang magpadala sa inyo. Hindi ho yan manhead. Alam mo mga kaibigan, nagkakalit ako sa mga tao mga ganito na pag-umasta para kung sino. No? Alam mo mga kaibigan, sasabihin ko rin sa inyo, marami rin akong kapamilya sa ibang bansa pero nunca piso hindi ako nagre-request. Ayaw kami kaya nga tayo, binigyan tayo ng kalakasang loob, kompletong pangangatawan, paa at kamay para magtrabaho tayo. Pagsikapan natin. Hindi lang lahat iasa natin sa kapamilya natin. Dahil balang araw mga kaibigan, sasabi ko sa inyo, magiging kawawa sila pag yan sila ay naubusan na ng lakas. At ang lakas na yun, ang ibig sabihin ng lakas ng mga kaibigan, yung power nila, pera. Paano na lang yung para sa kanila mga kaibigan? Pero hindi ko to pinaparinggan yung mga OFW dahil may mga sarili naman yan sila mga pag-iisip, no. Ang masasabi ko lang dito, no, mga kaibigan, hindi na mga taga ibang bansa, magla naman talaga kayo ng para sa inyo dahil dumating yung oras na bumalik na kayo ng probinsya. Hindi nyo na kaya magtrabaho, wala na kayong pera. Magiging kawawa talaga kayo. Ayun nyo sa Facebook 2 weeks ago, lalaki galing sa ibang bansa, Jeddah, Saudi Arabia, yung mga kaibigan. Lahat ng pamangkin, kapatid, pinaaral niya. Nakapagtapos. Ngayon, yung nakapagtapos na yung mga kapatid niya, pamangkin, umuwi siya ng probinsya. Wala siyang naipundar na isang haligi ng bahay na para sa kanya, na dapat sitting pretty na lang sana siya, mga kaibigan. Pero nangyari sa kanya, andun ngayon nagiging estranghero na lang sa kalsada na tutulog. At mabuti nga no, mga kaibigan, yung nag-post na lalaki, mabait. Siya yung nag-post at doon niya rin niya nalaman yung history ng lalaki na kawawa ngayon at nagiging pobre. Ito yung mga halimbawa, mga kaibigan, no? Ito yung mga isang halimbawa na pag ikay wala na, wala nang makakapag sabi na kapamilya ko to. So naawa ko sa mga ganitong mga tao, na kaibigan. Naawa talaga ako. Atong pala, no, by the way, laki po lang tong shoutout ko kay si Ronaldo Bukirin, barangay captain ng San Pablo, bayan ng Castillo, Zambales. Sir, thank you so much for being a good friend, being good barangay captain of barangay San Pablo, Castillo, Zambales. Napakabuit, nakabuti ng puso mo. At so yun, mga kaibigan,
This is a new year, new day, new strength, new thoughts, and new risk. New possibilities, mga kaibigan. So hanggang dito na lang. At ang masasabi ko lang, magiging kontento tayo sa anong meron tayo, mga kaibigan. Intindihin natin yung mga kapamilya natin. So yun, good luck na lang ako sa lahat. This is Stoneworks TV na nagsasabi na time is gold. Mag-ingat kayo palagi, mga kaibigan.